pa nangyari sa buong kasaysayan ng mundo ay nagkasundo na ang mga magkakalabang relihiyon sa lahat ng bansa na halos sa napakaraming dekada na ang nagdaan ay nangyari na ang pawang imposible na pagkakasundo ng relihiyong Katoliko, Muslim at Orthodox na may iba't ibang pinagtatanggol na kanilang pinaniniwalaan dahil noon ay magkakasalungat sila at pawang nagkakalaban-laban sa kanilang mga prinsipyo. Ang bagong naihalal na Pope ng Vatican ay nagsagawa ng pakikipagkasundo sa mga pinakanamumuno sa mga relihiyong ito. Sila ay nanalangin at nagkaisa na nakakonekta din sa nakaraan nating napag-usapan sa usapin ng hinihintay daw nilang Kristo na darating, kasama ng mga panalangin ng mga pinakamatataas at pinakamayayamang tao sa buong mundo o mga tawagin na elites sa pamamagitan ng suporta ng kanilang chanting na dasal. Revelation chapter 16, 13-14. At nakita kong lumabas sa bibig ng dragon at sa bibig ng hayop at sa bibig ng bulaang propeta ang tatlong espiritong karumal-dumal na gaya ng mga palaka, sapagkat sila'y mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda na pinaroroon nila ang mga hari sa buong sanglibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang kanilang agenda kasama ng mga matataas na pinuno sa buong mundo ay upang ipaalam sa lahat ng relihiyon na ang unang lugar daw na pagbababaan ng Kristong kanilang inaabangan ay doon muna daw magpapakita sa lumang Jerusalem na siyang ginibanan ng Diyos at kontra sa sinasabi ng Biblia. Matthew chapter 24 verse 1-2. At lumabas si Jesus sa templo o sa templo ng Jerusalem noon at payaon sa kanyang lakad at nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya ipamalas ang mga gusali ng templo. Datapot siya sumagot o si Jesus at sa kanila'y sinabi, hindi ba ganinyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. Ang kaganapang ito ay nangyari noong taong 70 AD dahil pinahintulutan na ng Diyos na ito ay sirain. Dahil ang mga banal na bagay na nandito ay pinalitan na ng mga tao ng mga kinasusuklaman ng Diyos at ng mga gawain dito na dating kabanalan ay pinalitan na din ng mga gawaing paganismo na sumasamba kay Satanas. More than 1,000 pastors and Christian influencers visit the Holy Land in the largest gathering of its kind. I'm Chris Mitchell. More than 1,000 pastors and Christian influencers are in the Holy Land this week. Organizers call it the largest gathering of its kind. They visited the iconic Western Wall and heard from the chief rabbi of the Western Wall just how important Ministry of Foreign Affairs led to the unprecedented visit. It's the first time in history with 1,000 strategic pastors to commission them as ambassadors. Why are there so many people at this moment in Jerusalem? They waited a long time for this moment, and finally it has arrived, but the major TV networks are not broadcasting it. And that unity, reconciliation, and peace are possible. He stepped inside, removed his shoes, and walked in his white United States of America. Today, its embassy opened here in Jerusalem. To move the American embassy from Tel Aviv to Jerusalem.
Dahil sa mga ganitong ginawa sa lumang Jerusalem, kaya't pinahintulutan na ng Diyos na ito ay mawasak at hindi na muli pang kalulugdan ng Diyos, kundi ang bagong itatayo ng Diyos ay ang bagong Jerusalem na Kanya mismong nilikha na hindi gawa ng tao kundi ng Diyos, at ito ay magmumula sa langit. Revelation chapter 21 verse 2. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. Na ibig sabihin ng babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa ay napapalamutian ng iba't ibang magagandang hiyas na napakagandang itsura na gusali o bagong Jerusalem na gawa ng Diyos na ipagkakaloob sa mga taong maliligtas. Napatunay na hindi totoo ang sinasabi ng ibang mangangaral na tinutukoy nila na ito ay literal daw na isang babae sa langit, na Diyosa daw sa langit. Ngunit ito ay panlilinlang lang pala ni Satanas, dahil walang asawa ang Diyos, dahil silang dalawa lang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo lamang ang pinakakataas-taasan na nasa langit. 1 Corinthians chapter 8 verse 6. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay, at tayo sa Kanya, at isa lamang ang Panginoon, si Hesukristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo sa pamamagitan niya. Na sinasabi sa Biblia na walang Mama Mary na nasa langit na sinasabi ng iba, kundi ang Diyos Ama lamang at ang Panginoong Hesukristo lamang. Dito din natin malalaman kung paano ang estratehiya ni Satanas na paglilin lang sa mga tao na ang unang pagbabado ng huwad na Kristo na sinusulong ng mga ambasador ni Satanas ay doon daw sa dating Jerusalem na dating pinupuntahan ni Kristo. Ngunit ito pala ay hindi na mauulit pa, dahil ang tunay na nakasaad sa Biblia na pagbabalik muli ng tunay na Kristo ay makikita ng lahat ng tao na kagaya ng kidlat. Matthew chapter 24 verse 27. Sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kalunuran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao o ng Panginoong Hesukristo. At nakalutang lang ang tunay na Kristo sa kanyang muling pagbabalik sa hangin, at makikita ng lahat ng taong nabubuhay sa buong mundo. Hindi na din bababa ang kanyang mga paa dito sa lupa o makikipag-usap sa mga tao dito sa lupa, dahil ang nakasulat sa Biblia ay sasalubungin lamang ni Kristo ang mga taong anes sa kanya na kanyang ililigtas. 1 Thessalonians chapter 4 verse 17. Kung magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. At maraming nalilinlang si Satanas ang mga taong naniniwala sa kanyang advocacy sa pamamagitan ng kanyang mga taong ginamit na sasamahan pa rin siya dito sa ating planetang Earth at sa lumang Jerusalem na winasak na ng Diyos. Dahil sa habag ng Diyos sa atin ay naitala sa Biblia ang tunay na magiging kaganapan sa tunay na muling pagbabalik ng tunay na ating Panginoong Hesukristo, upang tayo ay mahanda sa mga kaganapang ito at magpakatatag na panghawakan ang tunay na salita ng Diyos.